Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang pamagat ng anime na ito ay Heisites no Hakari. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay hayahay. Simulan na natin. Isang lalaki ang nagpapanggap na ordinaryo kaya walang nakakaalam na isa siyang makapangyarihan. Isang malaking labanan ang nagsimula sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng isang kaharian. Ang isa sa ating mga pangunahing tauhan na tinatawag na Yuri, ay nakikipaglaban sa mga puwersa ng kasamaan. Kadiliman at kawalan ng pag-asa ay kailangang talunin para sa lahat. Ang hukbo ng mga bayani ay dumating upang talunin ang masamang hukbo, gawa ito sa iba't ibang tribo at lahi sa buong lupain ng Yggdra. Lahat sila ay may iisang layunin na palayain ang kanilang lupain mula sa kasamaan. Mahirap sa kalaban dahil gumagamit sila ng makapangyarihang mga salamangkero at mandirigma upang talunin ang ating mga bayani. Sa kasamaang palad, para kay Yuri at sa kanyang bayaning hukbo, ang araw ay hindi matagumpay. Ang itim na hari ay binago ang takbo ng labanan at ang mahiwagang Chain Chronicle na nagtatala ng kasaysayan ng lupain, ay nahati sa 2 piraso. Kailangan ng mga bayani na umatras dahil unti-unti na silang nawawala ng higit pa sa kanilang mga puwersa. Si Pirika na isa sa mga kasamang espiritong tumutulong kay Yuri, ay misteryosong nawala sa labanan. Ang mga bayani ay nasugatan, lalong-lalo na si Yuri at lahat sila ay muling nagsama-sama at sinusubukang gumawa ng bagong plano, ngunit huli na ang lahat. Ang ibang mga general at commander mula sa alyansa ay sumuko na at ang hukbo ay bumagsak. Ang itim na hari ay nananalo at ngayon ay maaari pa niyang sakupin ang lupain sa kadiliman. Gayunpaman ang lahat ng pag-asa ay hindi pa nawawala, sapagkat ipinakilala sa atin ang ating pangunahing bida, na tinatawag na Aram. Isang batang magsasaka na namumuhay ng medyo normal na buhay. Ang mga kabalyero mula sa itim na hukbo ay pumunta sa isang maliit na nayon kung saan si Aram ay naninirahan. Tumanggi siyang hayaan ang mga inosenteng tao na masaktan kaya nakialam siya at hinahamon ang mga Black Army Knight. Sina Yuri at ang kanyang mga kaibigan ay sumali din sa labanan. Tila ang husay sa pakikipaglaban ng isang normal na batang magsasaka na si Aram ay maladyos. At napansin din ni Yuri na mayroon din siyang napakalakas na kasanayan sa mahika. Pagkatapos na talunin ni Yuri at Aaron ang mga kabalyero, ang grupo ng mga bayani ay naging pamilyar sa isa't isa. Nakilala ni Aram ang mga kaibigan ni Yuri ngunit bago nila magawa ang maayos na pagpapakilala, si Aram ay nawalan ng malay. Iyon pala ay ang salamangka na ginamit niya ay nag-ubos ng lahat ng kanyang lakas. Sa gabing iyon pagkagising ni Aram, nakaupo ang lahat sa tabi ng apoy na kumakain ng magkasama. Si Faina, na gumagamit ng mahusay na kakayahan sa pagpapagaling, ay nilutuan silang lahat ng pagkain ngunit lahat ay ayaw ito, bukod kay Aram na tila gustong-gusto ito. Biglang naputol ang kanilang hapunan nang gumising ang Chain Chronicle at nagpakawalan ng isang higanting itim na enerhiya. At halos hindi na napigilan ni Faina sa tulong ni Aram. Huminto ang dark energy at napagtanto ng lahat na tila may pag-asa pa, at ang kanilang kaibigan at espiritong gabay na tinatawag na Pirika, ay maaaring buhay pa. Ang kanilang misyon ay nabago na ngayon at nagpasya sila na ang paghahanap sa kanya ay kinakailangan. Si Yuri at Aram ay nag-usap tungkol sa pagsama sa hukbo, laban sa itim na hari. Sa una ay nag-aatubili si Aram dahil palagi siyang lumalaban ng mag-isa. Ngunit nakumbinsi siya ni Yuri sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano kahalaga ang mga kaibigan at mabuting ugnayan. Sa susunod na araw ang mga tripulante ay sumali sa isang labanan sa isang higanting lungsod, ang itim na hukbo ay todo atake at makikita na ang mga bayani ay lumaban ng may karangalan upang pigilan sila. Si Aram ay nagpapakita ng kanyang mga kapangyarihan at kasanayan sa labanan habang ginagamit din ang kanyang mga espesyal na kakayahan sa mahika para bigyan ang lahat ng pag-upgrade ng armas sa isang lalaki na tinatawag na Burkhart, na isa sa mga Royal Knight na matagal nang nakasama ni Yuri at ng kanyang mga kasama, ay inatas ang manatili sa tabi nila habang siya ay umiikot sa syudad para makahanap ng mga tauhan upang makipaglaban sa itim na hukbo. Galit na galit siya dahil pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa grupo. Pero nagpasya pa rin siyang sundin ang utos nito kahit papaano. Isa sa pinakamalakas na mandirigma mula sa crew ni Yuri na tinatawag na Dusty, ay ibinigay kay Aram ang kanyang pinakamahusay na espada bilang tanda ng pagkakaibigan. Sa kabilang banda ay mas naramdaman ni Burkhart ang pagiging mag-isa.
Sa kalaunan ay nagpaalam si Prinsesa Julia at naghahanda upang magpatuloy sa kanyang misyon habang si Yuri at ang kanyang mga tauhan ay pumunta na sa kani-kanilang daan. Ang mga problema ay nagsimulang sumabog noong ang isang salamangkero na alagad ng itim na hari, ay nagpakita na tinatawag na Erinnes. Tinamaan niya si Burkhart ng kadiliman at pagkatapos siya ay nahihirapan para sa kanyang buhay. Siya ay nagsisisi na tinanggap ang kanyang bagong anyo at naging isang demonyo. At pagkatapos ay inatake niya si Yuri at si Aram pati na ang iba pang mga bayani. At pagkatapos ng isang maikling labanan siya nawala. Ang grupo ay ipinaalam kay Prinsesa Julia kung ano ang nangyari kay Burkhart, at siya ay nalungkot nang malaman na ang kanyang dating kaibigan ay sumama sa kadiliman. Samantala ang mga lungsod ay sinasakop at sinusunog. Ang mga taong nakasuot ng itim na talukbong ay gusto maging demonyo at sumali sa itim na hari, ay umaatake na ngayon sa mga Royal Knight at mga gwardya. Hinarap ni Prinsesa Julia ang isang lalaki na nagsasabing mas gugustuhin niyang maging demonyo kaysa mahuli. Ipinaliwanag niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging demonyo at kung paanong hindi niya na muli makikita pa ang kanyang pamilya. Sa ibang dako naman ay makikita natin na si Yuri ay naghihirap sa kanyang kondisyon dahil sa away niya sa Black King. Halos natupok na ng kadiliman ang braso niya at sinubukan siyang pagalingin ni Faina gamit ang Chronicle, pero hindi ito gumana. Kinabukasan ang crew ay malapit na sa Sage Tower at humingi ng tulong sa amo nitong tinatawag na Melcher. Gayunpaman sa halip ay gusto niyang subukan ang grupo kaya ipinadala niya ang kanyang mga salamangkero upang salakayin sila. Humanga siya nang makita niyang ginagamit ni Aram ang kanyang mahika para tulungan ang kanyang mga kasamahan. Sa wakas ay naimbitahan ang mga tripulante sa tore kung saan ipinaliwanag ni Melchior kasama ang kanyang Mage Council na ang imperial na lungsod ay nasa ilalim na ngayon ng kadiliman, at kailangan nilang maglakbay patungo sa Maze Pass para sa mga sagot. Ipinadala rin ni Melchior ang isang pares ng kanyang mga salamangkero kasama ang mga tauhan. Sa ibang lugar isang ilaw ang bumaba at tila nagpatawag ito ng isang misteryosong nilalang. Umakyat ang grupo sa manyebe na maze. Nahuli sila sa isang higanteng blizzard, ngunit hindi iyon ang katapusan ng kanilang mga problema dahil may ilang mga undead na kabalyero na nagpakita at inaatake din sila. Ang grupo ay nabigla na ang kadiliman ay nagawa pang ang makaakyat sa mga bundok. Sa tulong ng kanilang mga bagong kaibigang salamangkero, nilalabanan nila ang mga zombie. Ngunit hindi sapat ang mga fire sword at arrow habang ang mga zombie ay muling nabubuhay. Gayunpaman ang isa sa mga salamangkero ay ginamit ang kanyang mga kakayahan sa apoy at kayang sunugin ang lahat ng mga kalaban. Ngunit natutunaw din ito ang nyebe kaya nahuhulog sina Yuri at Aram sa isang bangin patungo sa hindi alam kung saan, kaya kailangan nilang maghukay ng isang kuweba ng nyebe upang mabuhay hanggang sa sila ay matagpuan. Ang mga tripulante ay nakahanap ng kanilang daan patungo sa mga kuweba kung saan ang lupa at mga apoy na espiritu ay namumuhay, na nangangako na tutulong sa paghahanap ng kanilang mga kaibigan. Sina Marina at Faina ay sinuri ang isang higanteng artifact at ang aklat ng Chronicle ay nagsimulang lumiwanag. Samantala si Yuri ay nawala sa nyebe at nagsimulang makipaglaban sa kanyang sarili habang unti-unting nilalamon ng kadiliman ang kanyang isip, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Aram upang iligtas siya at talunin ang pag-atake ng zombie. Ma'am Amaya ay nakasalubong nila ang isang matandang lalaki na nagsasabi kay Yuri na ang isang dragon na darating ay magbabago ng mundo. Sa wakas ay nahanap na sila ng gang at ang lupa at mga apoy na espiritu ay sumali sa hukbo. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nakilala ng isang lalaki na tinatawag na si Shuza, na isa sa mga dati nilang kaalyado na ngayon ay nagpasya na nakawin ang Chronicle at maging hari mismo. Si Shuza ay nagsimulang magbanta kay Faina na ibibigay sa kanya ang Chain Chronicle, pagkatapos sila ni Yuri ay nag-espadahan. Si Shuza ay nandiri kay Yuri at sa kanyang diskarte sa labanan at pamumuno. At lahat mula sa gang ay nagsimulang lumaban sa mga hukbo ni Shuza. Sa ibang lugar, nilabanan ni Shuza sina Yuri at Aram at sa wakas ay nakuha niya ang kanyang mga kamay sa libro ngunit biglang may lumitaw na nilalang pati na rin si Erinnes, Burkhart, at iba pang mga lingkod ng itim na hari. Ang nilalang ay isang sinaunang golem na tinatawag na Alzada at sisirain nito ang sinumang makakahadlang sa kanya. Pumipili ng puwersang pag-atake at ang itim na hukbo ay nagpakita ng galit na dahan-daang nagsimulang lumipat sa kadiliman ngunit desperadong lumalaban pa rin ito. Ipinakita sa kanya ni Erinnes kung paano mamamatay ang lahat ng kanyang mga kaibigan kung hindi siya sasuko.
At sa wakas ay nahaharap siya sa isang madilim na bersyon ng kanyang sarili. Sa pagsisikap na pigilan ang kadiliman ay sinaksak niya ang bersyon na iyon, ngunit pagkatapos ay ipinakita na sinaksak niya ang kanyang kaibigan. Kaya nadulat ito para mas lalo pa siya mapunta sa kadiliman, at siya ay ganap na nag-transform sa isang lingkod ng masamang itim na hari. Si Prinsesa Julia ay naging karapat-dapat na pinuno. Ang isang itim na kabalyero mismo ay umalis kasama ang iba pang masasamang salamangkero sa pamamagitan ng isang portal. Mamaya sa gabi sinusubukan ni Marina na panatilihing mabait ngunit ang kanyang sugat ay malaki. Sa kabilang banda, nag-uugnay sina Aram at Faina at nasasaktan ang puso ni Faina pagkatapos ng nangyari kay Yuri. Sinisisi ni Yuri ang digmaan dahil sa pagkawala ng sarili. Kinausap ni Aram si Faina at sinabi sa kanya na may pag-asa pa. Sila ay nagpasya na ang misyon ay mahalaga pa rin, at kailangan nilang pumunta sa Spirit Island at subukang hanapin si Pirika, dahil ito lang ang paraan nila para mailigtas si Yuri. Samantala nabalitaan ni Reynang Julia ang balita tungkol kay Yuri at Shuza at nagdesisyon na ipaglalaban niya ang kanyang mga tao kahit na laban sa mga dating kakampi. Habang ang gang ay papalapit sa Spirit Island, at si Yuri na ngayon ay Black Knight ay dumaong din sa isla. Nang makarating, sina Aram at Faina sa isla, ito ay napupuno ng kadiliman at mga itim na hukbo, ay nagawa pero nilang maglakad patungo sa tatlo ng buhay kung saan si Yggdra. Ang kanilang misyon ay pumunta sa Yggdra kung saan makakahanap sila ng mga kasagutan tungkol sa Chronicle. Nagpapakita si Yuri bilang ang itim na kabalyero at sinalakay si Aram ngunit pagkatapos ng maikling labanan ay nakatakas si Aram at si Faina ay nakatakas sa kagubatan kung saan sila dinala ng administrador. Sina Faina at Aram ay dinala ng administrador sa isang paglalakbay sa pamamagitan ng Chronicle ng kontinente. Nakita nila si Yuri sa kanyang pakikipaglaban sa Haring Itim gayon din kung paano niya sinanay ang kanyang sarili na maging isang kabalyero at protektahan ang mga inosenteng tao noong bata pa. Ang lahat ng ito ay humahantong sa pagsasabi sa kanila na babalik siya. Samantala si Ralph Alger ay nakikipaglaban kay Yuri upang panatilihin siya mula sa pagpunta sa Chronicle, ngunit si Yuri ay nahawahan ito ng kadiliman. Sa dulo, si Aram at si Faina ay bumalik mula sa isla, at determinadong ipagpatuloy ang kanilang misyon. Pumunta si Faina at Aram sa lugar na kung saan ito ay desyerto para hanapin si Musica, na kung saan siya ay napakalakas na may kayang gisingin kahit ang dragon gamit ang kanyang boses. Habang hinahanap ni Faina si Musica, si Aram ay pumunta sa kung saan nagaganap ang negosasyon ni Reyna Julia at Shazar. Gusto ni Shuza na isuko ni Julia ang trono dahil hindi siya karapat-dapat na mamuno. Ang negosasyon ay naputol nang dumating ang itim na hukbo at nilabanan ni Shuza si Alzada habang nilabanan ni Reyna Julia ang kanyang dating kaalyado na si Burkhart. Ang kanilang mga laban ay mahigpit, habang si Aram ay nagsisikap na tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Ang kadiliman ay nasa lahat ng dako at unti-unti itong nagsimulang ubusin pareho sina Shuza at Julia hanggang sa mamagitan si Aram. Sa kanilang pinakakatakot-takot na sandal, tumakas ang mga puwersa ng kasamaan. Ang huling paghahanda para sa pag-atake sa itim na hari, ay lumalabas si Aram kasama si Furball na ngayon ay isang higanteng dragon. Ang lupa at mga espiritu ng apoy pati na rin lahat ng grupo ng mga kaalyado nila sa Sage Tower na si Faina ay nagpakita kasama si Musica at ang kanyang mga kaibigan. At ang mga salamangkero ay lumilikha ng malalakas na sasakyang lumilipad upang salakayin ang kuta. Samantala ang kalagayan ng kontinente ay lumalala habang ang itim na hari ay nagkakalat ng kanyang kadiliman kung saan-saan walang sinuman. Hindi naligtas kahit na ang ating mga bayani sa Sage Tower. Si Burkhart ay nag-teleport sa base at nagsimulang umatake kay Aram, ngunit itinapon palabas sa arka nang magpaputok si Furball ng apoy sa kanya. Ang huling labanan ay nagsimula ang hukbong panunupil ng itim na hari kasama ang lahat ng mga kaalyado nito na sumalakay sa itim na hari sa ang huling labanan para sa kontinente. Nagtagumpay ang hari na mahuli si Faina sa panahon ng labanan. Sinubukan niyang mga tuwiran kay Yuri ngunit ginamit niya ang kanyang kadiliman upang patahimikin siya. Labanan. Kasama ang lahat ng nakilala ng grupo sa kanilang paglalakbay at ang lahat ng mga kaalyado na tinipon ni Reyna Julia. Nakipag-away si Burkhart kay Julia sa huling pagkakataon, sinubukan siyang ipaalala ni Julia kung gaano siya karangal bilang isang royal guard. Ngunit sa isang huling suntok ay nagpasya siyang talunin dahil siya ay napakalayo na at si Burkhart ay wala na. Si Aram humarap kay Yuri at nahaharap sa isang pagpipilian.
Mapipilitan ba siyang patayin ang kanyang matalik na kaibigan o maaari ba niyang siya ay iligtas? Si Aram at Yuri ay nagsimulang lumaban ngunit si Yuri ay parang sobrang bilis at makapangyarihan pero bigla na lang sumulpot lahat ng kaibigan niya, maging si Kane na ngayon ay ganap na gumaling. Sama-sama silang lahat na humarap sa dati nilang kaibigan at pinuno, at sama-sama nilang nagawang ibalik ang galit ng kanyang puso at kaluluwa. Wala na sa kadiliman at sumama siya sa paglaban sa itim na haring. Si Faina ay nagpasya na isakripisyo ang kanyang sarili at sumipsip ng lahat ng kadiliman mula sa salaysay. Si Aram ay hinarap muli ang hari at sa kanilang magkasanib na kapangyarihan ay nagawa nilang wasakin ang kadiliman. Tapos na ang labanan at wala na ang dilim. Unti-unting namamatay si Faina nang magpakita si Pirika at ginamo siya. At nabunyag na ang itim na hari ay ama ni Faina. At ipinagkatiwala niya sa kanya ang Chronicle. At ang mga tripulante ay tumulak sa isang bago at kapanapanabik na pakikipagsapalaran at ito ang nagtatapos sa anime. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kung nasiyahan ka at i-on ang notification bell para hindi ka na makaligtaan ng ibang video. Hanggang sa susunod, ingat!